Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Manila Bulletin. Sagot ito ng Palasyo dito sa part 2, pasabog ni Saldico, na kung saan kinumpirma ni Mr. Saldico, totoo yung pahayag ni Orly Gutesa na nagdi-deliver siya ng pera sa Malacanang, male-maleta, with pictures pa. So, ang sagot ng Palasyo, baseless, wild accusation. Tapos, hinimok si Saldico na pabalikin sa Pilipinas para mag-oath daw. Ano kayo, hilo? Pupunta si Saldico dito? No way. Pakinggan natin, then bigyan natin ng reaction. The accusations are completely without basis in fact. All charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Okay. So, unahin natin yung panawagan ng Malacanang. Pauwiin si Saldico. Kung kayo si ex-congressman Saldico, pagkatapos nyong ilahad yung nalalaman nyo at inaakusahan mo ang presidente na nag-insert ng 100 billion, uuwi pa ba kayo? Kung ako si Mr. Saldico, hindi na ako uwi. Dahil talagang magiging Ninoy Aquino II ako. Hindi na yan uwi si Saldico. Ito, may mga nabasa akong comments kanina. Noong una, ang mga kababayan natin, Filipinos or all around the world, binabantayan na sila Saldico. Galit eh. Galit. May mga videos na papanood ko. Nasa Madrid ako. Ito, balita, nandito si Saldico sa hotel na yan. Babantayan natin. So, binabantayan nila para videohan, para i-post. Kasi galit. Kanina, may nabasa akong post. Mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, bantayan nyo si Saldico at proteksyonan ninyo. Nabaliktad na. Noong una, galit ang mga Pilipino kay Saldico. Ngayon, itong paglalahad niya, yung nalalaman niyang katotohanan, lumalabas, mas marami ang naniniwala sa pahayag ni Saldico. Kasi nga, ang tugma-tugma. Yung sinasabi, sabi ng press secretary, baseless, baseless, wala daw basihan. Anong walang basihan? Una, nagsalita si Gutesa. And I believe, hindi naman nag-usap si Gutesa at saka si Saldico. Si Gutesa, empleyado ni Saldico, na konsensya lang sa nangyayari, na kasama na pala siya sa lokohan, kaya nagboluntaryo na naglahad ng kanyang nalalaman na pinagdudahan pa. Sinong nagduda? Senador. Imbis na doon na i-focus ng investigasyon, pinagdudahan pa ni Senator Lacson. Ano ba yan? Naglahad siya. Ganito. So, ang problema, walang magpapatotoo sa sinasabi ni Gutesa. Naghihintay tayo ng kapwa niya security guard ni Saldico, mga Marines, na lalabas para magpatotoo. Kailang walang lumabas. Di ba? And then, di ba, nagdarasal tayo. Ako, everyday, nagdarasal ako. Panginoon, nakita mo ang grabing korupsyon sa aming bansa, please, makialam ka. Kasi nakakaya. The Philippines,
is the only Christian country in Asia. Ano ba yan? Kristiyano tayo, tagasunod ng Panginoong Hesus, kailang well-known sa korupsyon, di ba nakakaya? Kaya Panginoon, please intervene. I believe ito na, answered prayers ito, na itong si Saldico, na konsensya, ilahad na lang katotohanan, ito nagsasabi. So, hindi lang mga Marines, hindi lang security guard ang nagpatotoo sa sinasabi ni Gutesa, kundi mismo na si Saldico. Totoo, sabi niya. Yung statement ni Gutesa na nagdi-deliver ng basura, mali-maleta, papunta sa Malacanang, totoo. What more do we need? Oath pa? Inyo lang ng oath. Malacanang, Blue Ribbon Committee, inyo na lang oath. Kami, ako, kontento na ako. Maligaya na ako na nagsalita si Mr. Saldico at ngayon, kasama ko na sa prayers ko everyday na proteksyonan siya ng Panginoon. Yes! Guilty siya, may kasalanan siya. Lahat man tayo makasalanan eh. Sino bang walang kasalanan sa atin? But, once ka nagkasala ka at aminin mo lang, humingi ka ng patawad sa Panginoon, papatawarin ka ng Panginoon. And I believe itong si Saldico, baka nag-abot na sa punto ng buhay niya yung repentance. So dahil pinagsisihan niya yung kasalanan niya, nagsasabi na siya ng totoo. And I believe, mas magaan na ngayon ang loob ni Saldico. I believe, nakakatulog na siya ng mahimbing ngayon. Kaya nga, yung mga nababasa kong post niya, let's protect Saldico. Let's pray for Saldico. Yung dating kinaiinisan, kinakagalitan na baliktad. Oh, marami ng taong bayan na gustong maproteksyonan si Saldico kasi I believe marami pa siyang ilalahad. May part 3 pa siya eh. Oh, kung napanood niyo yung part 1 niya, sabi niya, yung after part 1, abangan ang part 2. O ngayon, may part 2 na. Mayroon pang abangan ang part 3. Ilang parts kaya ito? Nako, ang taga-powers.b, mga taga-palasyo, hindi na nakakatulog ng maimbing. Sige lang, deny ng deny. No problem. Bahala ang taong bayan. Nasa court of public opinion tayo ngayon. Deny ng Malacanang, baseless, hindi totoo yan. O, kami naman, tayo naman, ako, totoo yan, naniniwala ako. So, good luck sa mga susunod na pasabog ni Mr. Saldico. At sana manatili kayong mga kababayan natin sa abroad. Kung makita nyo si Saldico, lapitan nyo, pasalamatan nyo, para naman ipagdasal nyo, para mas ma-encourage siya na sabihin pa kung ano ang nalalaman niya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang nataga Anugero. Mag-atop na ni siya karon. O mo na ni ang gipatindog nga balay, so yan na ni atopan karon. Hari nu diten jen taluk diten. Hari. Tawarin. Jen nu nail ubara sa sampaw. Nagjuang ka. Langit pa rin tayo. Sige dong, sige dong. Karon managid ang balay ni ante og maayo nagid kaayo nga tan-awon. Nindot na gyud siya nga tan-awon ang iyang atop. Salamat sa Ginoo, nakabalay na ko. Oo. Salamat sa tabang sasin, nakabalay na ko.
Oo. Pila day kabuki mong anak ante? Upat. So bago pa mo nakagtukod og balay ante. So dugay na kayo bago pa mo nakabalay. Pila na day ante ka ang imong edad? Ang imong edad ante pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? Pariyara mo. O so nakigpuyo lang ni si ante sa iyang anak. So karon pa sila nakabalay. Salamat kayo ante.